Isa pong napakagandang balita ang aming iahatid sa inyo, Katekram. Nakita na po natin ang pamilya ni Ate Joanne. Sa ating huling video ay matatanda ang naisulat ni Ate Joanne ang kanyang pangalan at lugar kung saan siya nakatira. At sa pangunguna ng grupo ni Ate Michelle ay ginawa nilang lahat para tawagan at hanapin ang kanyang pamilya. Dali-dali din namang pumunta ang pamilya nito at nalaman nga natin na 1 taon at 5 buwan na palang nawawala ang kanilang anak. Ating panoorin at saksihan ang nakakaiyak na pagtatagpo ni Ate Joanne at ng kanyang pamilya. Ito ang kwento ng buhay. So yung Katekram, may mga dumating po na bisita. Sila daw po ang pamilya po ni Ate Joanne, yung po dinala po sa Promised Land. So wala po si Tatay Ram, nasa mission po sila. So take over ko po muna, kausapin po natin. So ito na po Katekram si Tatay Joel. Tatay Joel, ayan, upo po kayo dito. Tatay Joel, tabi-tabi na lang po tayo. At si Nanay Annabelle po. Annabelle. Kapatid niya si Julina. Okay. Kayo po pala anak. Ate. Ate, sige po. Dito po. Ate Michelle. Kasi sila yung mga Oh, sige po. Siya po tumulong sa amin ba? Sige po. Salamat po kami ni Mama Pa. Ayan Katekram, so bago po tayo pumunta sa Promised Land, so hingin lang po natin yung konting background kung bakit po, paano po nawala ang kanila pong anak para lang po maintindihan po natin yung istorya. So, ayan. Ayan. So, Katekram, nandito po ang family po ni Ate Joanne at ang mga Good Samaritan natin na naglapit po kay Tatay Ram doon po sa kalagayan ni Ate Joanne. So, Ate Maricel, kayo naman po yung nakausap ni Tatay Ram. Pwede po pakilala po natin yung mga kasama po ngayon natin. Ako po si Michelle Mundo Degay. Ito kasama ko si Manilyn Velasquez. Si Ate Neneng de Rosario. At ang aming Ate Ima Pastrana. Tapos sila po yung family ni John. Yan. So, makakapanayan po natin ngayon ang pamilya po ni Ate Joanne at hingin po natin ang ilang detalye kung bakit po umabot po sa ganito ang kalagayan ni Ate Joanne. So, ayan, but first of all, syempre nagpapasalamat tayo sa grupo ni Ate Michelle. Salamat po sa inyo pong malasakit kung paano po, kumbaga nailapit po kay Tatay Ram. And ayan, salamat po. At ito po si Tatay Joel at si Nanay Annabelle at si Ate Julina. So, paano nyo po Nanay nalaman na nandito po ang Ate Joanne natin? Una na po, may tumawag po na may nag-search sa si Ate Michelle kasi na sulat ng aking anak na bungad. Kaya sinerch niya sa Kaya maganda din na ngayon ang gano'n na may mga social media. Hindi tumawag po siya sa sa barangay at nakasagot po yung nasa yung nag-ano ng mga CCTV. Yes. Si Mark ang pangalan. Ngayon, ang naano talaga yung si secretary. Tapos tinawagan niya po itong aming kagawad na si Christina Soriano. Ngayon ina-confirm na kung talagang andyan pa rin ba talaga yung anak ko, kung baka ako daw nakawala. Kaya kinonfirm niya po kay Ate Michelle, diba? Ate Michelle. Ngayon yun nga, tinawagan kami. Lahat na po sila tumawag, maging ang sekretary, ang kapitan, tinawagan po kami mga pamilya. Ayun, sa simbahan, yung pinaglilingkuran ko po, bilang isang
tagalinis, at isang collector and commentator dito. Oh. Ngayon, yun nga, hinanap. Una-una po hindi nila ako napunta kasi hindi ko alam pala silent yung ano ko. Ayun, tumawag yung anak ko na na sa tatay niya. Sabi niya, nung marinig ko na nakita na si Joan, na ano ako, nagulat Opo. at napaiyak ako. Mhm. Kaya pumunta ako sa sa barangay. Mhm. Yun, nalaman nga nila na At doon na po na-connect. Oo, na-connect. Na-connect para daw lahat ng mga na nakita na nga yung anak ko. Kaya pasalamat at yakap sa mga taong tumutulong sa akin. Kasi sila din po ang nag-ano sa akin na sila rin ang tumutulong na panalangin na makita ko na rin ang anak ko. Oh. Kaya nagpapasalamat din ako, una po sa Panginoon. Mhm. Dahil nilinig niya po ang aking panalangin. Mhm. Sa pilgrimage po, nag-pilgrimage kami nung nung Sabado, lahat ng mga simbahan, iniyakan ko nung makita ko ng anak ko. Kinisyon ko pang Panginoon, kung baka mawala na ako sa mundo, hindi ko pa rin makita ang anak ko. Oh. Pero binawi ko na rin, alam ko naman Lord na may pangako. Para na, ang mga lingkod mo, hindi ko pabayaan, lalo na yung kanyang pamilya. Mhm. Kaya sabi ko, Lord, alam ko na sa mga kamay mo ng anak ko, na may mga taong na nakasakit sa kanya, na may mabuting kalooban, yung mga Samaritan, na hindi sa pagbabayaan. Oh. Kaya ito ngayon po, salamat po sa mga vlogger, Mhm. kay Tatay Frankie po, sinusubaybayan ko. Ano ko rin na sana makita, maano din nila na mabalag din nila yung anak ko nga may makita nila, Makita nila. matulungan. Kasi answer prayer din po ako. Kaya pasalamat po ako sa inyo. Kaya maraming pong salamat sa inyo, sa pamilya niyo po. At Welcome. pagpalain po kayo lalo ng Panginoon sa ginagawa niyo ito. At marami kayong matutulungan ng mga ganun klase ng mga tao na nawawala na minsan ng pag-asa na yung palaboy. Okay. Alam ko pong gagamitin talaga kayo ng ito pong mission niyo. Maraming salamat po sa inyo lahat. Pwede po bang request ko lang palakpakan natin si Lord? Kasi thank you Lord kasi napakahiwaga lang kung paano kayo po nananalangin. Tapos may mga tao po siyang ginamit para kasi marami po siguradong taong nakakakita sa kanya pero walang ginagawa. Yun nga. Pero sadyang yung grupo ni na Ate Michelle, hindi lang nila tinignan, nakita, kundi gumawa po sila ng action. Kaya naniniwala po ko galaw po ng Diyos yun para po may ayos po natin si Ate Joan. And of course, pwede rin po ba nating palakpakan yan si Ate Michelle, yung mga barangay officials. Ayan, salamat po sa inyo pong malasakit, Lalo no? na po yung barangay namin, barangay Bungad, Barangay Pantana Bungad. po. Isa rin po sila na isa rin tumulong sa amin, lahat ng mga council po at lahat ng mga staff. Maraming salamat po sa inyo, barangay Bungad. Mabuhay po kayo. Thank you so much. Dahil dyan, Nanay Annabel, gusto ko lang po malaman, taga saan po sila? Taga po kami, barangay Bungad sa Block 17. Block 17, Quezon City. Opo, first alley po kami. May ano pa ng SM Opo. SM North. Sa likuran? Sa Harapan. Sa harap. Opo. Nanay Annabel, paano po umabot sa ganyan po ang Ate Joan natin? Kailan po siya nawalay po sa inyo? Para lang po maintindihan po natin yung kwento. Si Joan po talaga namang, normal pa naman po ang kanyang kaisipan po. Kaso na nangyari po na yung anak kong panganay, yung lalaki po, kasi nabaril. Kaya parang nagka-trauma siya. Doon siya na nag-umpisa na parang ano na yung kaisipan niya. Pero hindi naman po, hindi naman siya na talagang sabihin mo na ilalagay natin na baliw. Pero may isip pa naman po siya, nakakasulat pa siya, nakakaintindi naman. No. Ngayon, pinapaaral ko naman po siya. Kaso lang yun na, nagkaroon din po sa una-una din po, nagkaroon din siya ng trauma din doon sa teacher. Hindi ko na po makikita ang teacher doon sa amin. Maliit pa lang po siya kasi ng kinder. Nakaranas na po siya kaya ng ng bully ng teacher. Ay doon din na na parang kausap mo siya parang mahihain. Parang ayaw niya, parang
Di sa ano, kaya hanggang sa lumaki siya. Ngayon, lalo na nang mamatay yung kapatid niyang panganay nga nabaril, doon na siya talaga na nawala na talaga yung ano na, nagkaroon na siya ng anxiety talaga. Anxiety or depression po. Depression na. Kaya, yan, ganun. Ayun, yun ano nangyari sa kanya. Sa bahay naman po siya natutulog lang. Hindi naman yan lumalabas. Lalabasan po siya kung ano. Sa amin lang naman po na area na yun. Sa block na yan. Diyan na naman siya lumalabas. Hindi naman siya lumalabas noon sa malalayo. Pero nung mga ito lang, bago siya nawala po, medyo lumalabas-labas siya, pro araw. Pinabayaan na lang namin para maano niya yung mga lugar. Nakakabalik naman siya. Yung paaralan na pinag-aralan niya ng elementary, alam niya rin kung saan siya at babalik din siya sa bahay. Ngayon nung mga December 15, hindi 15 po, nung 2024. 2024. Oo, nung gabi na kasi ako dumating. Nagdekorasyon kami sa simbahan. Ayun, pagdating ko, gising pa naman siya. Sabi ko, kumain ka na ba? Sabi niya, oo. Ngayon, sabi ko, matulog ka na. Eh, kasi pag natulog po kami, magkatabi kami. Opo. Nagising ako mga 12:30. Wala sa kakatabi ko. Kasi ang ano ko naman yan, kahit na lumabas yan, babalik naman yan. Basta dito lang sa namin, sa area namin na lugar. Nung mga 3 o'clock na, nag-alala na ako, wala. Hindi pa rin sa bumabalik. Pero iniikot ko siya. Hindi ko siya makita. Kasi sa kabila po, may nakalamay. Nakalakuan doon. Hindi ko na siya makita. Hanggang sa sabi ko pagdating ng umaga, pag hindi pa siya iano ko na siya sa barangay, sa CCTV. Ngayon, pagkatapos ko observe sa simbahan, dumiretso na ako doon. Yung nga inano namin CCTV. Nakita ka namin na lumabas siya sa compound na yon. Ngayon, kita sinubaybayan namin hanggang makarating sa Project 7. Nabating na siya sa Project 7, wala, sira ang nila ng CCTV. Ang daming sira. Pwede namin ma-monitor doon sa Bunyos o dito sa Bansalangin kasi sakop pa po yan ng Project 7. Nang magpagdating na po sa Bansalangin, sa Tanggili, wala na, hindi na namin siya nakita kasi wala na po. Hindi na siya nasa-bayan ng CCTV. Hanggang sa inikot na namin lahat ang buong District 1. Oo, inano na namin kay Kapitana, nag-contact na si Kapitana sa mga ibang mga barangay na kung may naano dyan, ganun, kasi nag-ano na kami ng missing person. Hanggang nakapunta na po kami sa sa police station. Yan, tinulungan. Itong anak ko po, may nakausap din ng newscaster. Sino yun? Basta siya, Lydia. Ay, Lydia. Po. Si Dolan January Castro. 1 sakto po, New Year, may tumawag po sa akin. 2025. Apo, pasok na po ng 2025 yun. Akala ko kapatid ko kasi may contact lang naman nila ako yung kinokontak nila eh. Okay. Pagpunta ko po dun sa may East Avenue, tingin ko bata ako, so hindi po yung kapatid ko yan. Tapos may nakita po ako mga media doon na naka-impapay. Kinausap ko yung dalawang mga media, di ba parang mga channel po yun eh. Yan lang po sabi ko kung pwede kong humingi ng tulong sa kanila, binigay ko yung information na kapatid. Sila naman po nila. Sabi nila, kaya pa ba nawala kapatid? Kung sabi ko mga December 15, basta bago po magsimbang gabi, sabi niya, ano ba ginagawa pa? Lakad lang po ng lakad ako, ma'am. Sabi niya, lakad ng lakad yung kapatid niya, malamang malayo ng narating niyan. Sa 15 days na yan, malamang malayo ng narating. Sige ma'am, pag may nabalitaan kami, may naman magkukontakan na po namin kayo. Ayun po yung sabi sa akin. Ayun. So kanina po may nakita po akong picture nung parang missing. Yan po. Pakita ko lang po sa inyo ka Tekram kasi talagang hinanap po talaga ni nanay. Talagang ginawa po nila lahat ng kanilang makakaya para po talaga makita po nila. So, ayan, Joan de la Cruz. So, umabot din po siya ng 1 year mahigit, no? So, at syempre, Itsa niya rin ngayon 21 ang kanyang birthday pero January 21 po siya. at nakita po siya Ate Michelle sa barangay Maasim. Pero nalaman po, na-discover po si Ate Joan sa Maasim ng anong buwan po?
February. January. This year na po, 2026. Bago-bago lang din po pala sila. Siya, bagong-bago pala Parang siya. Christmas wala siya. Wala pa siya. Doon na siya tumatambay sa 7-Eleven. So, ang ano po niya natin, ang medyo wala tayong idea kung ano yung mga nangyari bago siya makarating sa maasim. So, ayun na syempre, ayoko naman pong patagalin na. Kanina po kasi katekram, hinihintay po natin si Tatay Ram kasi syempre siya po ang in charge po para i-transition po sa inyo si Ate Joanne. Dahil hindi po siya makakarating, so ako na daw po ang mag-take over. So, ayan po, Nay, ano po ang nararamdaman niyo, Nay, na makikita niyo na po ang inyong anak after 1 year and 5 months? Sobrang saya, sobrang excited. Hindi ko malaman kung ano ang ako masasabi, pero ang aking laking pambigit, salamat Panginoon. Yun po ang ako na si Lord lang talagang pinasalamatan ko at sa mga taong kanyang hinipo na para maano yung anak ko sa mga safe na lugar. Maraming salamat po. Si Tatay po kaya, ano po nararamdaman tayo? Ano masabi? Halo-halo tayo, no? Sabi nila kanina, bakit di na umuwi si John? Laki ng bahay ka. Laki ng bahay. Ang bahay namin maliit lang po. Maliit lang. At isa lang kami po doon na natutulog. Si Ate, sorry po? Julina po. Ate Julina, kayo po. Ano naman po ang nararamdaman niyo? Salamat po kay ate sa mga kasama niya po. Kasakay kay Tikram. No po, Opo, Tekram. kay Kuya Tikram na tumulong po sa mga kapatid ko na alagaan nyo. Opo. At salamat po kasi may mga vlogger po talaga na tumutulong. True talaga. May isang tumulong pa, hindi namin kasama si Kuya Ronnie Ramirez. Ayan, shoutout din. Sa iyo. Siya yung nag-tip na kay Kuya Ronnie Ramirez. Siya talaga yung Kuya Ronnie. Ayan. Salamat, shoutout sa'yo. Salamat po. Kuya Ronnie. babantay din yun. Tinitignan niya. Kasi sinisigurado niya na Safe talaga yun. Okay. So, may ano po sasakyan po? may ticket. Sila po may... Sige po. Ano tawag? Ban po. Van, okay. Sige po, Kayo, convoy na lang po tayo. Dahil sabay-sabay na po tayo. Bali, ayun po. Recognize lang po natin yung mga officials po na kasama natin. Opo. Sige po. So, ito na katekram. Salamat po. Magkakakitaan na po after 1 year and 5 months. Na po katekram, papunta na po tayo sa Promised Land. And ang sarap lang po sa pakiramdam for after 1 year and 5 months. Makikita na po sila na mag-iina. Makikita na po sila, mabubuo na po sila. At ito na katekram, papunta na tayo sa Promised Land. So ito na po ang convoy po ni na Ate Michelle. Ayan. Dito po yung ating kwan. I got this. Tuloy po. Ate Janet, pakilala ko lang. Si Ate Michelle, kilala mo na? Oo. So, ito po si Ate Janet. Nanay. siya si Nanay Annabel, siya yung nanay. Kapatid, si Ate... Ako magkaapo tayo ni Joanne. Ayun po si Ate Joanne, natutulog na. Ayan, kapatid, tapos tatay. Ayan. Ayan. So, okay. Ate Janet, ikaw na mag-ano? Tulog ba siya? Bagong tulog. Bagong tulog. Ayan. Sige po, pasok po.
Juan. 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 Kilala mo pa ko? Juan. Kilala mo? Yara mo ako? Yara mo pa ako? Ha? Ano naman po? Pero yan siya pag hindi naman siya usually nagmatakas, bumabalik naman siya sa bahay. Kaso gabi talaga siya, umalis siya na, hindi naman umalis ng gabi na talagang lagpas sa ano namin, lugar. Kaso lang nag-ano talaga siya, mas nakanin yung lahat. First time niya yun, nawala pa siya. Uy, gusto mo umuwi? Umuwi, gusto mo na umuwi na. Sabi niya. Sabi niya. Gusto mo na umuwi? Tumatamo po siya. Kasama ba ako? Ha? Kasama? Uy, kasama eh. Ate ko na ba ito? Oh, ate ko. Bilis. Ate ko na ba ito? Ako ba si Kakay? Ay, si Kakay. Pwede pamangkin mo. Yan ang miss. Si Kakay, si Kakay. Kita mo si Kakay. Miss ka na nila. Uwi na tayo. Kaso, kilala mo ko. At kilala mo sa mo. Kilala mo sila? Kilala mo ako ba? Kilala mo sila? Kilala mo sila? Kilala mo sila? Doon kaya sa labas Ate Janet. Baka mainit. Oo. Tsaka ano, pamirienda muna kaya natin Ate Janet. So yun na po katekram. Ang sarap sa pakiramdam. Oo. Ayan po, busy po ang kuya ating Kuya Lito. Ayan, Kuya Lito, yung family ni Ate Joanne. Ayan, kapatid din. Talagang namin lang po talaga yung... Halos ka na. Ay, sinala yung baliwala mo na kami. Iwan na kami. Iwan mo na kami? Nagkaroon tayo ng sandi. Wala ka naman po, Nay. Pero sinala yan kasi. Hindi niya sinala yan. Buti nga po may pamilya po siyang ano. Isahabi nila ng mag-ina. Ganyan yung nanay niya. Siya rin ganyan. Itigang mo. Ah, kaya! Ay, kalala. Kaganda. Oo. Kung- Di ba isahabi nila ganyan. Kaya niya pa rin interview. Opo. Nakuha po niya sa inyo na yung naggaganon sa ilong, no? Manirisi. Oo. Nakatama pala tita, yung pinaligawan ko na. Pinaliguan. Opo, pinaligawan ko. Ano pwede ka na? Siya na lang kita eh. Kaya kasi siya na lang. Oo, nakita ko na namin. Babalikan ko siya. Oo, 1 year and 5 months. 1 year na po. 1 year and 5 months. 1 year and 5 months. Tagal na. Ano yung konting grocery lang? Konting groceries. Ah, may nag-abala pa po. Wala po kayo. Okay lang po yan. Matutumbasan yung ginawa niyong kabutihan. Salamat po.
Ano, Kilito? Hindi ko pa siya napapagaling. Uli na. Hindi man lang umabot ng 1 linggo Sabi ko 1 pag-ibig, ano? linggo. Bigyan niyo ako ng kako ng 1 linggo. Para makausap natin siya ng maayos. Wala mong 1 week pala. Isang gabi lang siya. Nagkakaroon na lang kami sa akin ko. Bukas, magkakapa. Pero nagawa po sila po yung Sila Ate Michelle. Sila na po. Salamat po. Salamat ko po. Ah, sige, palit nyo na lang yan. Ayan na yung t-shirt ng Tekla. Ayan, oo. Kalimutan. Sige. Ilang po family ni Tekla? Parang gusto ko umalis. Talagang sinasuot yung pasila. Kaya sabi ko, wag po siyang mag-alinlangan dito. Para tayo isang pamilya, para po palagay niya po yung loob. Siya po si Joanne. Ang ano po, Nay, kagandahan lang po. Di ba pa din nakita po siya nila ni Michelle. Kaya hinanap ko kay Tekla. Pagdating po dito ni Tekla, inanap po namin paano namin makikilala. Binigyan po namin siya ng papel at tao, ballpen. Yun nga. Inanap po namin yung pangalan na ano. Naisulat naman niya, Joanne de la Cruz. Tapos yung address po. Ang inilagay niya po, barangay bunga. Nakakay siya po, barangay bunga. Puro bunga lang sinulat lang niya. Kaya si Anyo sila yan. Nag-google siya. Tapos Thank you po. pinakita sa kanya yung mga picture. Tagal talaga siya. Pumato na naman siya. Okay. Kaya nag- Pwede po, palakpakan ulit natin si Lord. Thank you, Lord. Ayan. Hindi ka na mahihirapan ngayon. Ayan, nandiyan na sila. Nagsabi siya kayo na uwi na siya. Pwede po ba mag-request? Ano? Wag po, okay na po si Joanne. Pwede po may pasyal niyo dito. Amen. Malapit lang naman, Quezon City. Bibigyan kami ni Lord ng sasakyan. Opo. Maraming salamat po sa inyo, sa lahat po na tumulong sa aking anak na matagpuan po namin siya. Opo. Marami po sa mga, lalo na po sa Tikram na to na Opo, Tekram. nag-alaga din sa anak ko. Maraming salamat. Pagpalain kayo lahat ni Lord. Sana tatagal pa na ating buhay para marami pa tayong mga kabataan ng ganito, mga tao Matulungan. na matutulungan. Maraming salamat po kay Tekram. Tatay Tikram. Opo. Maraming salamat po sa inyo at lalo na po sa aming barangay Bungad na Official. nagbigay talaga ng panahon at oras upang makuha din namin dito, matulungan kami dito na makuha ang aking anak. Maraming salamat po sa aming kapitana, sa lahat ng mga counselor. Thank you po. Welcome. Dahil dyan, Kuya Sani. magmerienda po muna tayo. Sige po. Opo, sige lang po. Konsehal, thank you po. Salamat po. Pag-assist. Opo. Kaya na lang po niya, bigyan niyo lang ng Hindi si Joanne na lang. Kayo, di ba? Sige po. Maraming salamat. Si Joanne, okay. Sige po. God bless po. Hi Joel. Salamat po. God bless po. Thank you Opo. Ingat po ha. Gumaling na ito. Opo. Bye-bye. Bye-bye, Ti Joanne. Picture. Ayan, doon. Dito po Last. Doon po sa likod na lang. Sa likod ni Ate Joanne. 1, 2, 3. Ate Joanne. Yan, tumitingin siya Ate Joanne, isa pa. Ate Joanne. Ayan na siya, Katekram. Napadpad po kayo sa bandang west. Barangay Bungad, punta lang po. Opo. Barangay Bungad. Opo, God bless po. Ingat po ha, ingat. God bless po. Ayan Katekram sa Barangay Officials Post ng Barangay Bungad. Sasama. Ay, si Clark Biak!
Pa? Ba't naiyak naman si Clark? Kuya dito, bakit? Oh, may naiyak. Pamahal ka naman ata agad kay Ate Joanne. Ayaw mo may umaalis ano? No? Ah. Ayan. Bye-bye po! Bye-bye! Ay nakatekra mo, Barangay Bungad. Ayan. Ito yung sinabi niya, barangay Bungad. Ang galing ano. So dahil dyan, interviewin ko lang yung mga ano natin. Mga number 1 na marites natin. Oo. Kasi kahapon lang eh. Kasi kung di dahil sa pagmamarites nila kay Tatay Ram, di ba, hindi aabot sa ganito. Ano naman pong naramdaman ni Ate Maricel yan? Nagbunga po yung pong... Ate Michelle, sorry. Ate Michelle, yung nagbunga po yung... Pagmamarites. Oh, Hindi, magaan po talaga sa pakiramdam. Kasi lagi na namin tinitingnan siya pinakakain. mm, Yung bang bigat ng Kaloob. kalooban mo na dadaanan mo siya, nakahiga lang ng ganyan. opo. Eh, babae. Mm, Mabait naman. Una talaga namin naisip si tatay. opo. Siya talaga. Matagal na namin gustong pumunta. Nagdadalawang isip kami. Baka di namin maabutan. Hindi kami. Pero Ate Michelle, nakaganda po yung pagpunta niyo dito. Kasi nakapagsulat siya ng pangalan. Address na. Yun ang naging way. Yun ang naging way na Makontak sila. Ang galing din ano. ang galing talaga ng Yun ang ano. Kaya nag-ano daw sila ng pilgrimage na. Oo, Oo. Talaga daw. Pinagdasal Sino? nila yung nanay. Nakita. Other Oo. prayer siya. Si Kuya Lito. Apo. Mauna na daw po ang ating Kuya Lito. Other prayer yung nanay. Kaya thank you po. Thank you po. Salamat din po. Kaya Ayan. Ate Janet. Ate Janet. Ayun. Ayan. Minsan nakita ko. Hindi ko kayo mabati. Iwan na po namin. Iwan na rin po namin. Opo, sige po. parinig ko. Opo. Ayan si Ate Apo, si Nanay Apo. Wala ka kapaligaw, Nanay Apple, paligaw mo yan. Kiskisin mo mabuti yan. Tapos pinarinig ko ng dati. Talaga ko ano yung ginagawa niya. Hanggang loob. Ano lang siya, PWD siya, pero hindi rin siya siguro talaga ng direction kasi. Pero isang taon, siguro, sa kaya siya nagpunta sa Oo, no. isang taon. May kumagpog din sa kanya. Pwede. Parang di na rin naman niya makwento, no? Hindi siya nagsasalita. Mm-mm. Pero kumakanta siya. Oo. Mm-mm. Me? Pero hindi siya Nandito para Miss Lan. Oo. Marites na talaga to. Sige po. Salamat po again, Ate Michelle. Yan. Tekram, sayang wala ka. Tatay Tekram. Opo, salamat. Ingat po. Ingat po kayo. May dadalhin po kami mga isang buwan lang po. Meron na naman. Malapit na rin po ba? para kang Nasa ano na yan eh, 80%. Ayun. Ayun na, ayun na. Ayun na. Pwede na. Salamat po sa ating Diyos at sa lahat po ng mga tao na ginamit po niya. Isa naman po pamilya ang nabuo sa pamamagitan po ng Tekram Channel at sa lahat po ng buo po nito. Sobrang ano lang, nakaka-bless na may mga ganito pong mga social media. Hindi lang po sa Tekram kundi sa iba't ibang mga social media platform na nagiging daan po para yung mga ganitong mga missing person, no, ay babalik po natin sa kanila po mga pamilya. Recently lang, 'di ba, yung pong isang pamilya na ano po natin, na i-connect po natin sa mga kapatid dito. So, ayan, maraming salamat ka Tekram. Ayan, in behalf of Tatay Ram, God bless po at palayan po tayo ng ating Diyos. Ingat po kayo palagi. Mahal po namin kayo. Bye-bye.